isang kagalakan ang muli kayong makasama, mga ginigiliw namin mga taga-subaybay. Welcome po sa programang Katotohanan. At ako po muli yung kapatid kay Cristo, Brother Johnson Amican, na maglilingkod po sa inyo sa pamamagitan po ng mga pagtugon sa mga katanungan na inyo pong ipinadala sa amin at ganoon din sa inyo pong mga itatawag or i-comment sa ating pong mga social media sa page at saka sa channel sa YouTube. At sa mga nanonood po sa kailang mga tahanan, welcome po kayo mga kapatid. Sa oras na ito, muli nating makakasama ang minsan na po nating nakasama sa programang ito, sa pong pastor, at ito po ay sa katauhan ni Pastor Melvin Hamura. Welcome Pastor at magandang hapon sa iyo. Ayan, thank you so much Brother Johnson at binabati ko rin po lahat po ng ating mga tagapakinig at sumusubaybay sa atin sa programang ito, Katotohanan. Isa pong kagalakan na makasama po kayo at mapaglingkuran sa pamamagitan po ng pag-aaral ng banal na kasulatan. Kaya Brother Johnson, maraming salamat at ako ay nagkaroon ng pagkakataon muli upang makasama ang atin pong mga kapatid sa pamamagitan ng pag-aaral ng banal na kasulatan. Ayan, at purihin ang Panginoon mga kapatid. So, sa mga nanonood ngayon, nakatutok po sa Facebook, din po sa YouTube, ay maaari po kayong magbigay ng inyong mga katanungan sa comment section po. At din po sa ating mga taga-subaybay sa Hope Channel, ay pwede niyo pong tawagan yung mga numero na inyong nakikita sa ating mga screen. At priority po natin inyong mga live na mga tawag saan man kayo naroon. So bago tayo magpasimula, mga kapatid, ay shout out muna tayo at batiin po natin yung mga kapatid at mga suki natin na nanonood. Pastor, yung mga gustong ibatiin sa oras nito. Ayan, so babatiin ko po siyempre yung akin pong may bahay na talagang nakasuporta at nanonood po sa ating programang ito. At ganoon din yung akin pong mga elders ito po sa ating distrito sa Imus 1. Binabati ko po ang mga elders ng Malagasang Church, Queengate Church, Sitio at ng Malagasang 2D. At ganoon din po binabati ko yung aking pong mga magulang na sumusubaybay din sa programang ito at lahat po ng ating mga kaibigan na talaga namang mahilig sa pag-aaral ng banal na kasulatan. Ayan, so mayroon po tayong nanonood ngayon, si Brother John Olhina at Sister Marcelina Lapira Sina. Yan. At sa YouTube naman, si Brother Patrick Gonzales. Binabati ko po si Engineer Bernabe Archeta at si Ma'am Dodi. Ganun po si Sister Susan Garulacan, si Brother Bung Ikban. Ayan. Sila Mami Sim Ibora. Ganun din po sila Tita Minila Minimo. Ay binabati natin. Si Kuya Emel at Ate Shirley Santos ay binabati rin po natin. So, Pastor, meron ka bang ipahabol? Siguro, batiin ko rin po yung akin pong kasamahang pastor, si Pastor Norberto de Vera. Siya po yung madalas din natin nakakasama sa ilang mga visitation po natin dito po sa distrito dahil halos magkalapit lamang po yung ating distrito. At ganoon din po, si Pastor Paina na siya pong pastor dito naman po sa Ayas Church. So, yun lamang po at yung iba na hindi ko po mabate, alam niyo po yung nilalaman ng aking puso na kayo ay kasama sa akin pong mga nais batiin. Okay. At hindi na po tayo magtatagal, mga kapatid. Si Pastor Bjorn Capiendo ay hindi po natin kasama sa ngayon sapagkat meron po siyang mahalaga na ginagawa. May kinalaman po sa kanyang kalusugan. So, binabati natin yung kanyang pamilya at siyempre siya. At ngayon po, mga kapatid, ay meron kami unang ipaglilingkod na tanong. Ito po ay mula sa pangalang Tin. Yan, hindi na inulit yung Tin. Ang kanya pong tanong ay ganito, mga kapatid. Ang sabi niya ay, yan, kung ang kamatayan ng Panginoon ay kabayaran sa kasalanan, bakit hanggang ngayon ay may kasalanan pa? So, may sense yung question, Pastor. Kasi nga, pag sinabing binayaran na ni Kristo, di ba ang utang pag binayaran? Di wala na utang.
Oo nga. Oh, bakit binayaran na yung kasalanan? Ba't may kasalanan pa rin? Paano ba yun? Hindi pala nabayaran yun. Parang ganun ang ibig sabihin. So kumbaga, nakikita ko yung contention doon sa tanong ni Sister Tin. Parang ang tanong niya, kung ang buhay ni Jesus ang siyang ibinayad sa kasalanan, kasi napakarami nating mababasa sa Bible. Una, yung John 3:16, ibinigay ng Ama yung kanyang anak para sa katapusan ng buong sanglibutan. And then sa aklat ng Roma, chapter 3, makikita natin dito na tayo po ay tinubos, tayo ay na-justified freely dahil sa grace ng Panginoon na may katubusan kay Kristo. Siguro maganda basahin natin yung Roma chapter 3 verse 24. Kung may ipa-flash po natin ng Tagalog, dito po sa ating screen, babasahin po natin ng Tagalog. Roma chapter 3 verse 24. Sabi diyan, palibhasa'y inaring ganap na walang bayad ng kaniyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. So dito makikita natin na tayo po ay inaring ganap na walang bayad sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon. At sa verse 25, ganito po natin siya mababasa ng patuloy. Ang sabi diyan, na siyang inilagay ng Diyos na maging pampalubag loob sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo upang maipakilala ang kanyang katwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawa na nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Diyos. Verse 26, ituloy na natin hanggang verse 26. Sa pagpapakilala'y aking sinasabi ng kaniyang katwiran sa panahong kasalukuyan upang siya'y maging ganap at taga-aring ganap sa may pananampalataya kay Kristo. So dito, Brother Johnson, makikita natin sa may verse 25 na nung tayo ay tinubos, hindi na ibinilang, hindi na, sabi diyan, yung kasalanan natin na nagawa ng nagdaang panahon ay hindi na pinansin. Ayun. So sa madaling salita, makikita po natin dito, Romans chapter 3 verse 24 hanggang 26, totoo na tayo po ay tinubos, tayo po ay iniligtas. Ang dugo ni Jesus ang siyang nagbayad sa ating kasalanan. Pero ang tanong, bakit nga may kasalanan pa rin? Kasi si Jesus Christ, napako siya noong 31 AD. May kita po natin yung ganong klaseng senaryo. Pero bakit ngayon, halos 1,000 taon na, halos 2,000 taon na nakakalipas, pero may kasalanan pa rin na nag-i-exist. Kasi ganito po yun, para dun sa nagtanong. Una, ang kasalanan po na binayaran ni Kristo ay tumutukoy sa kabayaran ng kasalanan ng buong sangkatauhan. So ibig sabihin, dito papasok yung ating paniniwala na justification by faith, na ang ibig sabihin kasi nito, we are saved from the penalty of sin. Ayun. So ibig sabihin, wala na tayong hatol ngayon sa kasalanan dahil binayaran na yon ni Kristo. Ngayon, ang kasalanan nananatili pa rin sa mundong ito. Yun. Hindi pa rin siya totally eradicated. Kasi nga, papansinin natin, kahit tayo tinubos ni Jesus, from time to time, nagkakasala pa rin tayo. Umiinit pa rin yung ulo natin. Kasi nag-i-struggle pa rin tayo. Kaya papasok dito yung pangalawang phases of salvation na tinatawag nating sanctification or pagpapakabanal, na ang ibig sabihin, we are being saved from the power of sin. So tayo ay inililigtas sa kapangyarihan ng kasalanan. At dahil tayo ay nag-i-struggle pa rin, makikita natin na ang existing ng kasalanan nandito pa rin. Tama. Kailan mawawala yung kasalanan? Yun. Ang sagot po na makikita natin sa Biblia, mawawala po totally, masasabi nating totally eradicated ang kasalanan sa glorification, yung third phase ng salvation. Sa madaling salita, pagbalik ni Jesus, pag yung katawan din natin na ito, nabihisan ng walang kamatayan, na bago na, ay totally mawawala na yung kasalanan. Kaya nga sabi rito sa gusto kong basahin po natin yung Romans chapter 8, verse 22 to 23. May ganito po tayong mababasa Sabi ni Paul, Romans chapter 8, verse 22 to 23. Basahin po natin sa Tagalog. Sabi diyan, sapagkat nalalaman natin na ang buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon. Ay makikita natin sa point of view ni Paul, hanggang ngayon, no, sa time niya, ay nararanasan, which is nararanasan din natin hanggang ngayon. Tama. Verse 23. At hindi lamang gayon, kundi pati naman tayo na mayroong mga pangunahing bunga ng Espiritu sa makatuwid bagay tayo na may nangagsisihibik din sa ating sarili sa paghihintay ng pagkupkop na dili iba't ang pagtubos sa ating katawan. So ito, binabanggit ito ni Paul, na mayroong pagtubos na magaganap sa ating katawan, which is magaganap ito, pag binasa po natin yung 1 Corinthians 15, 50 to 55,
ay magaganap po ito sa glorification, sa pagbabalik ni Jesus, Brother Ayun. Johnson. Oh, tama kasi kaya nga doon sa glorification ay nakasulat na we are saved from the presence of sin. Yun talagang matutuldukan ho yung kasalanan. Wawakasan din kasi ng Panginoon yon. So, ang kamatayan ni Kristo ay hindi pa po pagpapatigil sa kasalanan dito sa sanglibutan. Ang pagtubos na ginawa niya para mapatawad ang mga kasalanan mga nagdaang panahon at sa mga magiging kasalanan sa darating sa mga sa mga tao ay nakalaan na ang pagpapatawad. Kaya nga lang ay kailangan tanggapin ng tao na si makasalanan pagkatapos hihingi po siya ng tawad. Kasi bagaman ang kamatayan ng Panginoon ay sa kapatawaran ng buong mundo, subalit kung ang tao naman hindi hihingi ng tawad at hindi lalapit sa Panginoon, ay mananatili pa rin ang kasalanan. Kaya nga sa mundong ito, hindi talaga matitigil ang kasalanan kasi mas marami ang mga tao na hindi tumanggap sa Panginoon at patuloy na lumalabag sa kautusan ng Panginoon. Ang maganda po sa talata na gustong idagdag doon sa binanggit ni Pastor Melvin ay yung nasa Galatia 3:13. So, dapat makita po natin itong talata, itong mahalagang mensahe po dito, chapter 3, verse 13 ng Galatians. Ang sabi po dyan sa talata ay ganito, sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin sapagkat nasusulat, sinusumpang bawat binibitay sa punong kahoy. Mahalaga po ito, mga kapatid, sapagkat itong talatang ito ay nami-misinterpret dito, Pastor Melvin, ng iba na tinubos na nga tayo ni Kristo, kaya ang akala naman nila ay wala ng kautusan. Siya nga. Oo, ang pagkakatubos sa atin ng Panginoon dyan, mga kapatid, ay yung sumpa ng kautusan. Ano po ba yung sumpa ng kautusan? Kung itataas natin sa verse 10, ganito po ang nakasulat. Now, sa 13 tayo nagbasa, basahin natin yung talatang 10. Ang sabi po dyan, sapagkat ang lahat na sa mga gawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa, sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat hindi nananatili sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan upang gawin nila. So alam natin mga kapatid na noon ay sa panahon ng Old Testament, pagka nagkasala yung tao may kaakibat na parusa. Bagaman binibigyan natin ito ng detalye na hindi naman lahat ng nagkasala noon ay papatayin. Ito pong mga nagsisisi, nagkasala ay magdadala ng handog para mapatawad ang kanilang kasalanan. Subalit doon sa mga tahasan at gumawa ng mga sinasadya at public na talagang nilalabag ang kautusan at nahuli, katulad ng mga pangangalunya, pati yung paglait sa mga magulang, paglapastangan sa pangalan ng Panginoon, hindi pangingili ng sabat, ay meron pong parusang kamatayan. Yun ang tinatawag na sumpa ng kautusan. So bakit ngayon ay wala na? Bakit ngayon? Minsan sinusumbatan pa yung mga Adventist, binubuli pa eh. Oo nga. Bakit hindi nyo na pinapatay? Dapat pinapatay nyo hindi nangingili ng sabat sa inyo. Kung gagawin natin yun, hindi patay sila dahil sila yung unang hindi nangingilin. Mapapagod tayo kapapatay ng mga hindi sumusunod. So ibig sabihin, yung kaagad-agad na hatol na inilalapat noon ay yun pang tinubos tayo ni Kristo. Bakit? Siya kasi yung hinatulan ng kamatayan eh. Siya yung pinatay doon sa cross, gayong wala siyang kasalanan. So, yun yung substitutionary pastor. Pumalit si Kristo sa poder natin na dapat tayo ang mamatay, subalit siya yung namatay. Kaya nga ngayon, di rin naman ibig sabihin, Pastor, na pagka lumabag ka sa kautusan, dahil di ka naman pinarusahan ng kamatayan, ay absulto ka na. Dahil mayroong araw na inilaan para hatulan tayo. So, yun ang sinasabi ni Apostol Pablo dito, na parang sa tingin ko, ay naglagay ng kaisipan doon sa nagtanong, bakit yung pagtubos
nandyan ang tapos na, pero nandyan pa rin ang kasalanan. Bilang additional, Pastor. Ayan, tama nga po yun. Kaya dito makikita natin na minsan, tayo pong mga Seventh-day Adventist, madalas na misinterpret tayo ng ibang mga tao patungkol sa pagsunod sa kautusan. Pero ito po yung gusto kong makita natin, mga kaibigan, na dahil tayo po ay tinubos ng ating Panginoon, ibig sabihin, para tayo ay makaranas ng katubusan na ito, tayo po ay may gagawin, tayo sasampalataya sa ating Panginoon. Kung sumampalataya ka sa Kanya para maligtas, ibig sabihin, siya yung iyong tagapagligtas. At hindi po natatapos doon. Dahil once na siya ay iyong naging tagapagligtas, siya rin ay iyong magiging Panginoon o magiging master mo. Kaya may kita po natin sa aklat po ng Roma, mga kapatid, sa chapter 6, nung sumampalataya ang tao, nagkaroon ng change of lordship. Kung dati ang Panginoon mo ay ang kasalanan, ngayon ang magiging Panginoon mo na si Kristo sa iyong buhay. At kung siya ang Panginoon mo, siya ang master mo, marapat lamang na susundin mo yung kautusan ng iyong master, yung kautusan ng hari mo. Bakit? Kasi nga, ikaw yung servant niya eh. Ikaw yung alipin niya. At dahil meron siyang sets ng mga laws, meron siyang mga commandments na ibinigay, as a servant, susundin natin yung kautusan na yon. Yeah. Kaya dito papasok nga yung sinasabi nga nating pagpapakabanal, tayo po ay tinawagan sa pagpapakabanal. Nung tayo ay nanampalataya, hindi tayo iniwan doon sa dati nating kalagayan na marumi at makasalanan, kundi binigyan tayo ng kapangyarihan upang mamuhay na may kabanalan at magpatuloy na mamuhay ng merong harmony sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya naman, tama lamang na ang kautusan ay hindi i-reject ng mga Kristiyano, Brother Johnson. Bakit? Sapagkat ito yung utos ng hari natin ngayon nung tayo ay sumampalataya kay Kristo. Hindi lamang siya tagapagligtas, hindi lamang siya Savior, siya rin ay Panginoon natin, Lord natin. At as Lord, meron siyang set of laws or commandments na dapat lamang natin sundin. Kaya nga sabi ni Jesus, if you love me, keep my commandments. At masasabi mo na ikaw ay nagmamahal sa Diyos kung minamahal mo ang iyong kapatid at sinusunod mo yung kanyang utos. Kaya dito, Brother Johnson, may kita natin na ang mga taong tinubos mula sa kabayaran ng kasalanan dapat mamuhay hindi sang-ayon sa buhay ng kasalanan, kundi mamuhay ng may kabanalan in harmony doon sa Diyos na banal na tumubos sa Kanya. Kaya mga kapatid, napakagandang basahin itong aklat po ng Roma chapter 6. Makikita nyo na meron tayong freedom from sin, binigyan tayo ng kalayaan, and then pagdating sa chapter 7, makikita naman natin na bagamat tayo ay iniligtas mula sa kasalanan, sabi nga ni Paul, yung gusto ko, siyang hindi ko ginagawa. Yung ginagawa ko, yung hindi ko gusto. Yeah. Bakit? Kasi nga, sabi niya, kung ginagawa ko ito, hindi na akong gumagawa. Tama. Kundi yung kasalanan na naninirahan sa akin. So dito may kita natin yung struggle. Habang tayo ay buhay, kahit tayo tinubos, binayaran ni Kristo ang kasalanan, may struggle pa rin kasi yung kasalanan nandito pa rin sa katawang ito. Kailan ito mawawala? Gaya po ng aming pinagdidiinan, pagdating ni Jesus sa ikalawa, kung saan tayo ay maliligtas mismo, yung kasalanan mismo ay aalisin ng ating Panginoon, Brother Johnson. Ayan. Magandang pong follow-up itong tanong na nakita ko rito sa isang nanonood sa Facebook po. Ang kanyang pangalan ay ilagay ko lang po ito. No? Ay basahin ko na lang siguro. Maiksi lang naman yung kanyang comment dito. Si Ronald C. Gamueda. Tinubos. Sabi niya, kanino po ba nagkasala? Ayun. So, related dito sa sinasagot nating tanong. Yan na nga, Pastor, nakita ko, may halaga din po itong tanong na ito. Kanino ba nagkasala? Kaya nga, mga kapatid, yung kautusan na binabanggit natin ay hindi natin pwedeng sabihin kautusan ng tao. Minsan kasi, kautusan ni Moises, parang ipangutya sa mga Adventist. Yan, kautusan ni Moises yan. Kung kautusan ni Moises yun, dapat kay Moises nagkasala. So, kautusan ng Diyos yun. Kaya nga, ang kasalanan mo sa iyong kapwa, dahil galing din naman yun sa Diyos, nagkakasala tayo sa ating kapwa. Wala, pumatay ka. Nagkasala ka sa pamilya ng pinatay mo. O nangalunya ka. Nagkasala ka doon sa pamilya ng kinalunya mo, yung sa asawa niya, o sa asawa mo kung ikaw may asawa.
magnakaw ka, nagkakasala ka doon. Pero at the same time, hindi ka lang doon nagkasala. Nagkasala ka din sa Diyos sapagkat ang Diyos ang gumawa noon. Kaya nga, kung ito yung follow-up po ninyo, kanino nagkasala, may dalawang utos kasi, Pastor, na doon na uuwi ang buong kautusan. Basahin nga natin mga kapatid, yung Mateo 22 at ang talata po nito ay 37 at hanggang 40. Yan, tingnan po natin. 22, 37. 36, simulan natin sa 36 doon sa tanong. Sabi po dyan sa 36, Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? 37, at sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ang buong pag-iisip mo. 38, ito ang dakila at pangunang utos. Pangalawa, 39, at ang pangalawang katulad na ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa verse 40, sa dalawang utos na ito na uwi ang buong kautusan at mga propeta. So mayroon dalawang kautusan dito. Ang pinakadakila, pag-ibig sa Diyos. Pangalawa, pag-ibig sa kapwa. Yung pag-ibig sa Diyos, ito yung wag magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko, wag gagawa ng larawang inanyuan, wag babanggitin ang pangalan Diyos sa walang kabuluhan, ipangilin mo araw ng Sabat. Alalahan ang araw ng Sabat upang ipangilin. Ito, pag hindi mo ito sinunod, hindi ka naman nagkakasala sa kapwa mo eh. Sa Diyos ka talaga nagkakasala nito. Halimbawa, nilait mong pangalan ng Diyos, malay ba naman na wala namang koneksyon sa kapwa mo yon. Gumawa ka ng napakaraming larawang inanyuan, pinuno mo yung bahay mo, hindi ka nagkakasala doon sa kapitbahay mo. Tapos sinilapastangan ng pangalan ng Diyos, walang pakialam yung kapwa, kaibigan. Hindi ka nangilin ng Sabat. Hindi ka nagkakasala sa kapwa. Pero sa Diyos, sigurado nagkasala ka. Ito yung hindi napapansin ng iba, Pastor. No? Pero doon sa pangalawang tapyas ng bato, igalang ang ama't ina, huwag papatay, huwag mangangalunya, huwag magdanakaw, huwag sasaksi sa di katotohanan, huwag mag-iimbot, ito ay may kinalaman sa kapwa. Ito yung sinasabi ng Panginoon na dalawang utos, pag-ibig sa Kanya, pag-ibig sa kapwa. Itong lahat ng napapalob na utos dito, ito yung 10 utos. Alin man ang labagin mo dyan, nagkakasala ka sa Diyos. Ano po? Kahit yung pag-ibig sa kapwa-tao, nagkakasala pa kasi siya po yung gumawa po nito. Kaya hindi ibig sabihin, Pastor, na nagkasala ka sa kapwa mo, sa kanya ka lang hingi ng tawad, sa Diyos hindi na. Hindi po pwede yun. Kaya nakita ko, importanteng malaman natin ang mensahe nito doon sa nagtanong na yon. At madagdag ko nga doon, Brother Johnson, no? Kasi yung tanong niya ay kanino ba? No? Actually po, meron pong dalawang tanong kasi talaga dyan. Ang una, saan tayo tinubos? Pangalawa ay kanino? Yeah. Parehong tama po yun. Kasi kung titignan natin mga kapatid, para doon po sa nagtanong, ay saan ba tayo tinubos? Kung titignan po natin sa Bible, halimbawa nga, yung binabanggit dito sa aklat ng Roma, makikita natin na tayo po ay tinubos mula sa kasalanan. Tama. Pangalawa, tayo ay tinubos mula rin dito sa pagkaalipin sa kasalanan. Kasi dati tayo po ay alipin ng kasalanan eh. Pag binasa nga natin halimbawa yung Juan 8:34, sabi ron, sino mang gumagawa ng kasalanan, alipin ng kasalanan. Pero pagdating sa Roma chapter 6, verse 6 to 7, binabanggit dito na tayo po ay hindi na alipin ng kasalanan. Ano po? At isa pa, tayo rin po ay tinubos mula sa kapangyarihan ng dyablo. Yeah. At dito, tama po, gusto ko yung punto na binibigay sa atin ni Brother Johnson kanina, na tayo po kasi nagkasala talaga sa Diyos. At dahil tayo nagkasala sa Diyos, tayo ay subject ngayon nung tinatawag na wrath of God. Di ba? Yung galit ng Diyos. Pag tinignan po natin, halimbawa, basahin po natin yung Roma chapter 1, verse 18. Tingnan po natin sa Tagalog. Roma chapter 1, verse 18. Sabi diyan, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit. Pag tinignan natin sa English, nakalagay diyan ay wrath of God o yung galit ng Diyos, puot ng Diyos, ay nahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Dito, Brother Johnson, maganda yung punto mo kanina na tayo nagkasala dito sa mga kautusan ng Diyos. Kaya nga sabi diyan,
Nahayag ang galit ng Diyos mula sa langit laban doon sa kasamaan at kalikuan ng tao. At pagdating po rito sa Roma chapter 5 verse 9, tingnan po natin, Roma chapter 5 verse 9, saan tayo tinubos? Ayan, tingnan po natin, ganito po natin siya mababasa. Roma chapter 5 verse 9. Lubha pa nga ngayong inaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mga liligtas tayo sa galit ng Diyos. Yun. Ano po, yung tanong na kanino tayo liligtas, actually masasabi rin natin na tayo ay tinubos doon sa galit ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Kaya nga, ang sabi rito sa may verse 10, babalang po natin ang verse 10, itong talatang ito. Ang sabi diyan, sapagkat kung noon tayo'y mga kaaway, ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kaniyang anak. Lubha pang ang nangagkakasundo na may mangangaligtas tayo sa kaniyang buhay. Ngayon, dahil tayo ay natubos mula doon sa galit ng Diyos, tayo ngayon ay merong pakikipagkasundo. Reconciled na tayo ngayon sa Diyos. Kaya nga ang ganda po ng talata, actually, pag inumpisahan natin yung Roma chapter 5, pansinin niyo po yung verse 1. Roma chapter 5 verse 1. Ito yung magandang punto ng talata eh. Sabi diyan, yaman nga na mga inaring ganap sa pananampalataya, meron tayong kapayapaan sa Diyos. Kumbaga, meron na tayong peace sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit tayo merong kapayapaan? Bakit meron tayong peace sa Diyos? Kasi hindi na tayo ngayon subject ng wrath of God na binabanggit sa Roma chapter 1 verse 18 at dito sa Roma chapter 5 verse 9, Brother Johnson. Ayan. I-correct ko lang po yung binanggit kanina doon na nag-comment. Nagkamali ako ng basa. Akala ko ay kanino ba nagkasala. Yung palang kanyang pagkakasalita dito, kanino nakasanla. Sorry. Maliit kasi yung litra dito. So, kanino nakasanla? Ayan. So, parang utang, ano? O kaya ay sanla. May sanglaan no, dito. So, maganda rin kung ano pong ibig sabihin ng pagtubos dito, Pastor. Kasi may mga talata sa Biblia, limbawa, dito kahit sa Old Testament, mayroon tayong mababasa. Katulad ng nasa talatang sa unang Kronika 17:21 na yung Diyos mismo ang tumubos. Basahin nga natin ito. Babasa tayo sa Old Testament, tapos babasa din tayo sa New Testament. Unang Kronika 17:21. Ganito po ang nakasulat, mga kapatid. At anong bansa sa lupa ang gaya ng iyong bayang Israel na tinubos ng Diyos upang maging kanyang sariling bayan, upang gawin kang pangalan sa pagitan ng malaki at kakilakilabot na mga bagay sa pagpapalayas ng mga bansa sa harap ng inyong bayan na iyong tinubos sa Ehipto. So makikita mo naman dito, mga kapatid, wala nang binayad yata ang Panginoon doon kay Paraon. So ang iniisip kasi natin, yung lahat ng tubos, mayroong nangyayaring dito, parang kumbaga dapat nakasangla. Dapat nakasangla. Ay wala namang nagsangla sa Israel doon sa Ehipto. So kasi yun ang ginamit kanino nakasangla. So yung Israel hindi naman sinangla doon, naalipin po sila. So ganun din, ibig sabihin yung pagkatubos ng Panginoon sa kanyang mga samampalataya sa kanya, dahil naalipin niya ito ng kasalanan. Sabi po dito sa Lucas 1:68, o yan. Luke chapter 1 verse 68. Nandoon po yon uli yung salitang tinubos. Ito po ang nakasulat, mga kapatid. Tingnan natin. Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, sapagkat kanyang dinalaw at tinubos ang kanyang bayan. Ayan. May sanglaan ba rito nangyari, Pastor? Actually, pag nakita natin yan, kasi ang isipan kasi ng mga tao ngayon, pag sinabi mong sanla, parang ang nangyari, sinanla ba tayo ng Diyos kay Satanas? Kaya nga. Parang gano'n, ano? Patubuan. Pero kung titignan kasi natin sa konteksto noong Greco-Roman world, ng panahon nila, yung mga alipin na binebenta sa market,
Tama, Ano yan tama. eh, para makuha mo sila, kailangan mo tubusin. Yan, Pero hindi correct. ibig sabihin nun na ikaw na bibili doon, sinangla mo yon. Oho, Pero yung term na yon, ginagamit din siya sa market bilang pagbili correct. doon sa mga alipin na ibinebenta ron sa market, Brother Johnson. Yan. Kaya yung mga alipin doon na binibili, actually hindi sinangla, binili Hindi. nung yung ano, nung magiging amo. Yes. Bibili ng alipin. Mm. Meron ngang tanda yung bubutasan yung tenga. Mm. Kung halimbawa yung alipin ayaw umalis, gusto nang magpatuloy doon. Oo nga. Kakaroon ng kasunduan, bubutasan yung tenga na magiging alipin siya o baka kailanman kasi ayaw niya umalis doon sa amo niya, baka nabaitan. Mm. So, ganon. Wala hong nagsangla doon. Pero, kung may tutubos sa kanya roon, bibilhin siya, pastor. Kaya yung pagtubos at saka yung binili, halinhinan ginagamit sa Biblia yan. Binili tayo sa dugo ni Kristo, tunubos tayo ng dugo ni Kristo. Yan. Yan. Kaya dito may kita nga natin, Brother Johnson, yung ano yung mga lingwahe na ginagamit ni Paul. Ay kita mo talaga na napakatalinong apostol nito eh. Kasi Kaya- una, gumagamit siya ng mga salita sa korte, and then gumagamit din siya ng mga common words na madaling maintindihan ng mga tao nila, gaya ng mga market words na to na pagtubos. Kasi pagkatapos kang ibilhin or tubusin, halimbawa, ako ay isang alipin, tinubos ako ngayon, binili ako ngayon dun sa nagmamay-ari sa akin at ako yung naging kanya ng alipin. Pag ang sunod na ginawa noong bumili sa akin ay inadapt niya ako, makikita rin natin yan sa sulat ni Paul yung prinsipyo ng adoption, na tayo Correct. ngayon ay adopted na ngayon ng Diyos, anak na tayo ng Diyos. Sa kanila kasi, kapag ikaw ay adopted, lahat ng rights na meron ang legal son, meron ka rin. So, ibig sabihin, pag legal ang pinag-uusapan, lahat ng karapatan ng isang tagapagmanang anak, meron ka na rin. Kaya makikita mo sunod-sunod yan eh. Tayo ay tinubos, pagkatapos tayo ay ginawang anak, ay inadapt tayo ng ating Panginoon. So, doon din papasok yung ideya na yan. Kaya hindi porket binanggit dyan na tayo tinubos at sa ating kasalanan, sinangla tayo ng Diyos sa dyablo o kay Satanas. Ano po? Ayan. Babasa tayo ng isang talata, mga kapatid, na binanggit din yung binili. Ayan. Para makita natin na ito ay magkasing kahulugan ng salitang tinubos. Ayan. Sa ikalawang Pedro, Kapitulo 2 at ang talata ay 1. Ganito po yung ating mababasa. 2 Peter chapter 2 verse 1. Ang sabi po diyan sa talata, ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan na mga bulaang propeta na gaya naman ng sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro na magpapasok ng lihim na mga makakapahamak sa mga kalhidwang pananampalataya na itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila na mga tataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak. So dito naman, hindi na tinubos, bumili. Ano ba talaga? Tinubos, binili. So yun po yung sinasabi natin. Kaya yung sa nagtanong sa atin, hindi natin sigurado kung ano yung paraan ng kanyang pagtanong. Seryoso ba siya or at least intindihan niya na yung ibig sabihin ng tinubos, binili ng dugo ng Panginoon. Yan. Yan. Okay. Meron pong related, and may mga tanong kasi dito, pero pinipili ko po muna yung related na question dito sa ating pinag-uusapan. Suki po natin taga-subaybay ito, mga kapatid, isang iglesia ni Cristo, pero binabati kita, Brother Nards Dizon, at natutuwa ako na lagi kang nanonood. Sabi niya rito, tanong lang, Brother Johnson, ang Christian na hindi po nangingilin ng Sabat, pero iniibig niya ang kapwa niya tulad ng pagmamahal sa sarili niya, lumabag ba siya sa kautusan? Gandang tanong ito. So, ito kasi, salamat Brother Nards Dizon, ito kasi, Pastor, ay marami ang nag-aakala rito. Hindi sila nagkakasala. Sabat naman yan, hindi na siya nangilin. Basta't importante, wala kang inaagrabyan ng kapwa. Naririnig natin Mahal niya yung kanyang kapwa. Yan. So, lumabag ba siya sa kautusan, Pastor? Ayan, alam niyo po, maganda, very challenging and interesting itong question ng ating nagtanong. Sa kanya, kung hindi ako nangingilin ng Sabat, pero ako naman ay nagmamahal sa aking kapwa, ako ba ay nagkakasala pa rin ba ako? Ano po, sa kautusan? Alam niyo po, ang sabi ng Bible, una, pag binasa po natin yung aklat ng Santiago chapter 2, may kita natin doon na
Pag lumabag ka sa isa, Mm. nagkakasala ka sa lahat. Tama. Ano? Oo. Siguro itong kapatid natin na ito ay hindi pa niya lubos na nauunawaan, halimbawa yung tungkol sa Sabat, pero once na yung liwanag ay makita natin at matanggap natin, dapat po natin itong yakapin ng buo eh. Kasi ang sabi sa atin ng Bible, sa nakakaalam ng paggawa ng mabuti at hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan para sa atin. Ano po? Kaya dito, bagamat siya ay umiibig sa kapwa, at alam naman niya yung tungkol sa kautusan, tungkol sa Sabat, ibig sabihin yan, parang sinasadya niya itong hindi sundin. Mhm. Parang gumagawa na lang tayo ng excuse para hindi na natin ito sundin. Parang ganito, halimbawa, umuibig naman ako sa kapwa ko. Oo. Ginagalang ko naman sila. Yan. Pero hindi ako naniniwala na may Diyos. Parang Nagkakasala ba ako? Oh, mas Siyempre, matindi di yun. ba, mas matindi yun. Kasi ang mga atheists, ganyan yung idea. Napaka-humanitarian nila. Matulungin sila. Sila ay gumagawa ng mabuti sa kapwa. Pero hindi naman sila naniniwala sa Diyos. So, ito ba ay nagkakasala ba ako? So, kung titignan po natin mga kapatid, same thing sa Sabat. Kung alam mo yung kautusan sa Sabat at ito ay kalooban ng Diyos at ibinigay niya ito sa kanyang bayan upang ito'y ingatan na banal at hindi mo naman ito ginagawa, ang tawag po doon ay kasalanan. Kasi ang sabi nga rito sa aklat din ng Juan, unang Juan chapter 3 verse 4, ang paglabag sa kautusan ay kasalanan. Kaya yun po yung masasabi po natin doon sa bagay na yun, Brother Johnson. Ayan. Actually, mga kapatid, Brother Nards, Dizon, basta utos, pag nilabag mo, kasalanan yon. At maraming salamat, Pastor, sa iyong binanggit. Gusto ko lang pong bigyan ng emphasis itong tanong ni Brother Nards Dizon. Alam mo ba, kapatid, na mas matindi ang kasalanan ito kasi yung Sabat naroon sa pinakadakila at unang utos. Kung mapapansin ho ninyo, siguro, pahapyawan natin ito, mabilisan lang, ano? Puntahan nga natin yung Exodus chapter 20 para lang makita po ng ating mga taga-subaybay yung pong ibig sabihin ng ating Panginoon doon sa Mateo 22:37 hanggang 40. Iyon po actually ang binabanggit doon sa Exodus, yung 10 utos na nakasulat sa 2 tapyas ng bato. Pakilagay nga po yung verse 3, chapter 20, verse 3 ng Exodus. Ang sabi po dito ay ganito, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Yan ang unang utos. Huwag kang, pangatlo, sa verse 4, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Yan po ang pangalawang utos. Pangatlong utos sa talatang 7, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. At ang pang-apat na utos ay nasa verse 8, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Ito po, yung nasa unang tapyas ng bato, ito yung sinasabi ng Panginoon doon sa Mateo 22, ang talata ay 38, na ito ang dakila at pangunang utos. Pagilagay nga sa Mateo 22:38, ay andun po yung sinasabi ng Panginoon eh. Ito ang dakila at pangunang utos. Ano yan? Yung 37, yung ibigin ang Panginoon ng Diyos ng buong puso, buong kaloob, buong lakas o buong pag-iisip. Yun po, kasama ho doon yung Sabat. Kasi kung sabihin mong hindi kasama ang Sabat, alangan namang doon mo ihilira yung pastor sa pag-ibig sa kapwa. Wala namang kinalaman yung kapwa doon. Kaya nga, Brother Nards, actually, hindi alam ito ng marami. Kaya talaga si Satanas napaka-ganda ng kanyang ginawang strategy. Hindi halata na ang mga tao ngayon ay nawala na pala at nilabag na yung pinakadakila at unang utos. Sa papanong paraan? Sa hindi pangingili ng Sabat. Kinalimutan yung espesyal na araw na dapat italaga. Nagawa na lang na sarili nilang araw, Pastor eh. Basta mayroong namang araw, may pagkakaga sa Panginoon, teka muna, yung araw bang inilaan natin sa Diyos, yan ba yung espesyal na may basbas? Hindi. Nako, kasalanan po yun, kapatid. Parang ang pangit pakinggan ngayon. Pero actually, mabigat na kasalanan yon. Kasi nga sa Revelation, Pastor, pagdating sa issue, yung matinding labanan sa aklat ng Apokalipsis, worship. Worship sa tunay na Diyos at worship sa hayop na ginagamit ni Satanas. Na winorship mo ang hayop, winorship mo yung gumagamit doon sa hayop na si Satanas. So pinalitan niya ito. Ang kautusan na Sabat, pinalitan niya ng ibang araw
na ipinalit doon sa Sabat. Kaya ang sagot natin doon, Pastor, mas mabigat na kasalanan yun. Siya nga. Kasi yun ang nasa dakilat pangunang utos eh. Kasi ang labanan dyan kung titignan natin, about worship. Tama. Diba? Ano ba yung, kung titignan natin sa 10 utos, alin doon sa 10 utos, yung magdedirekta sa atin patungo sa pagsamba sa Diyos. Yan. Diba? Kasi sa araw ng Sabat, ito yung banal na araw para sa Kanya. Hindi lang Diba? basta worship yan eh. Kaya nga, pangingilin yan tawag dyan eh. Inilalaan talaga sa Diyos. Kasi anumang araw pwede tayong mag-worship. Medyo na-misinterpret din tayo. Tama doon. yun. Akala hindi tayo pwede mag-worship ng ibang araw. Pwede. Pero ang problema doon, nag-worship ng ibang araw, kinalimutan yung Sabat. O dapat, ang pag-worship sa araw ng Sabat, ay sabi doon ay hindi worship. Alalahanin mo araw ng Sabat para i-worship. Hindi ganun eh. Para ipangilin. Ang ibig sabihin ng pangilin, Pastor, ay Ingatang banal. yung ingatang banal. Hindi natin pinababanal kasi pinipuloso po tayo eh. Hindi niya na pinabanal ang araw ng Sabat. Hindi man tayo nagpabanal eh. Diyos ang nagpabanal. Iniingatan natin ang kabanalan niya sa paano paraan. Inilaan natin sa Diyos yan. Tama. Kaya nga yung pinaka-root word ng salitang sanctified, ito ay set apart eh. Correct. Ibubukod mo ito kasi ito ay banal na araw para sa ating Panginoon. Yan. Ilalaan natin yun sa Panginoon. So yun pong ating sagot dyan, Brother Nards, Dizon. Okay. So, tingnan natin, direct, kung meron po kayong nakuhang question po dyan. Kung wala ay, ayan. So, ito po. Mula kay Brother Patrick Gonzales. Paano ba natin mai-apply ang Colosas 3:8 at Efeso 4:29? Dabi po kasi ay sablay dito dahil panay ang pag-bashing sa mga pastors at mga kapwa na Christian daw sila kuno. Pero ang layo naman sa katotohanan. Aba, maganda po ito. Tingnan nga po natin yung talatang binigay niya. Colosas 3:8. Ayan, Colosas 3:8 at Efeso, asan na ba yun? Efeso 4:29. Sige nga po. Tingnan natin yung talata. Colosas 3:8 muna. Ayan. Datapat ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito. Galit, kapuutan, panghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig. Maganda yan. Di puntahan natin yung isang talata, mga kapatid, yung Efeso 4:29. Ayan. Anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Maganda ito, Pastor. Kasi mayroong... Kami, ang tunay na iglesia. Subukan mong tumutol. Yari ka. Mumurahin ka. Tsaka ito, napaka-practical nito, Brother Johnson, yung kanyang tanong parang, paano ba natin maipapamuhay? Alam niyo po, tinignan ko rito sa translation ko, ang nakalagay dito ay, dito sa Colossians 3:8, ay put off, parang tanggalin. Doon sa Tagalog ay, sabi ron ay layuan. Ano po, sa tingin ko, mas maganda itong rendering nito kasi alisin natin. Kumbaga, sa totoo niya, meron talaga tayong meron tayong galit, puot. Itong talata na ito, mga kapatid, ay tinuturuan tayo na tayo ay maging maingat sa ating mga sinasabi, Brother Johnson. Hindi porket magkaiba tayo ng opinion, magkaiba tayo ng pananaw sa ilang mga bagay, ay may karapatan na ako para laitin ka o i-bash ka o magsalita ng mga bagay na hindi maganda tungkol sa iyo. Kasi ang sabi nga ng Bible, ang sabi ng ating Panginoong Yesus, sa mga salita natin, doon tayo hahatulan Oo nga. 'Di ba? Kaya dapat tayo ay maging maingat bilang mananampalataya sa anumang mga bagay na ating sinasabi. At ang sabi nga ni Santiago, yung ating dila, isang maliit na sangkap, pero napakalaki ng epekto. Correct. 'Di ba? Kinumpara siya sa maliit na apoy na kayang sumunog ng isang malaking gubat. Parang ganun din, sa maliit na bagay na sinabi mo, o pwede na mawala yung friendship ninyo ng kaibigan mo. Kaya tayo bilang mga Kristiyano, mga kapatid, ay dapat makita sa atin yung kaamuan ng atin pong pagsasalita.
At isa Yan. pa rito, Brother Johnson, na gusto ko ngang Sige. bigyang diin dito. Kasi nga, ang sabi ng ilan ay hindi, tinawagan ako ng Diyos para manaway. Alam niyo po, pag tinignan natin, meron tamang paraan ng Tama. pagsaway. Hindi porket nga eh. magkaiba kayo, basta ka na lang babanat at kung kulang na lang, patayin mo sa salita yung iyong Correct. kapwa, di ba? Kaya sabi nga ni Jesus Christ, kung sabihan mo yung kapwa mo na raka, o kaya naman ay nang ulul ka, nagkakasala ka, para ka nang pumapatay. At sa panahon natin ngayon, yung mga mabigat na salita na hindi angkop sa isang Kristiyano na ito'y kanyang bulalasin, dapat ay iniiwasan ito, Brother Johnson. Ayan. Ang ganda ng salin sa sa magandang balita Biblia, itakwil. Itakwil. At doon sa naman sa Efeso, ay huwag kayong gumamit ng mga masasamang salita. Yan. Ay, alam nyo, ito, hindi ko, ayoko magpaka-ipokrito. Minsan na natatangay tayo minsan sa galit, mga kapatid. Pero hindi ko naman na nagagawang magmura. Minsan kasi makakapagsalita tayo ng salita na pipiliin pa natin yung masaktan ang ating kapwa. Yan, tama. So, lahat po tayo ay biktima nito. Pero ang payo po sa atin ay huwag. Mas lalo naman. Pero ang sabi po kasi rito sa binasa natin, yung mga pagtutungayaw. Ito na po yung panglalait at mga masasakit na salita. Kaya nga, ang mga termino na ginamit po doon ay huwag masusumpungan sa atin. Tapos sasabihin natin, tayo, ang tunay. Kami, ang tunay na iglesia. Kayo, wala sa Biblia. Pero masyado namang marahas ang mga salita. Ay parang pinapahiya lang natin ang Panginoon na pinapatunayan natin, ginagamit natin yung kanyang pangalan. Pero itinatatwa naman natin sa magitan ng ating ginagawa at mga salita. So, ayan. Halaga yun, Brother Patrick. Salamat. Ngayon, meron pa yatang question po dyan. Ang alam ko, meron pa. Ayun. Si John Paul Velasco. Good afternoon po. Biblical po ba yung all paths lead to God? Actually, parang wala namang talata yata nito, Pastor. May mga talata na lang na parang nandun yung diwa. So, kaya lang, may daang tila matuwid din Kaya hindi lahat ng daan dadalhin tayo sa Diyos. So, may daan din na nilalakaran ng mga masasamang tao sa lumang tipan. Tama. Limawa, yung mababasa natin sa Kawikaan 14:12. Chapter 14, verse 12. Ang sabi po dito ay ganito, may daan na tila matuwid sa isang tao. Ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. O di hindi na lahat Yan, tama ng yun. daan. Ano bang sumunod? Tsaka dito nga, Brother Johnson, sa Matthew 7:13-14, di ba? Sabi ko na nga mapareho tayo na naisip. Yung maluwag na daan. Yan. At Basahin natin. basahin siguro natin. Matthew 7:13 May dalawang hanggang daan 14. Dalawang daan po ito. Dalawang daan. Hindi ho 200 Dalawang uri ng daanan. Yan. Sige. Sabi dyan, kayo magsipasok sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan tungo sa pagkapahamak at marami ang do'y nagsisipasok. So dito, Brother Johnson, merong emphasis ang ating Panginoong Yesus na merong daan na makitid, makipod, pero ang dulo naman ito ay buhay. At dito naman, meron ding daan na maluwang, pero ang dulo naman ito ay pagkapahamak. Ang dami dumadaan dyan. Kaya yung idea na all paths leads to God ay hindi siya consistent sa Bible. Tama. Siguro ang masasabi natin, lahat ng circumstances natin sa buhay, ang Diyos gumagawa sa atin. Pwede. At pwede nating makita at masumpungan ang Diyos kahit na tayo ay nasa mahirap na sitwasyon ng buhay natin. Kahit na nandun ka sa maling daan, marinig mo yung programang ito. Pwedeng halimbawa sa dating daan, yung dati mong dinadaan. Dati mong dinadaanan, yung binabanggit sa Bible, di ba? Baka sabi nagpaparalita.
Hindi na, biblical naman yun yung binabanggit natin. Dating daan. Ito po yung dati nating nilalakaran. Na, Dati mong buhay. Dati nating buhay Yan. yung hindi pa natin kilala ang Diyos. Di pupunta tayo sa tunay na tanging daan. Si Kristo yon, Amen. mga kapatid. So, hindi po lahat ng daan. Pero tama yon. Sabi nga all things work together for good. So, ibig sabihin po ay kahit na sa mali po nating tinatahak na daan, ay pwedeng gumawa pa rin ang Panginoon. Siguro, marahil yung gumawa nung salitang yon, ayun ang iniisip niya, pwede na rin. Pero tandaan natin, may daan na tinatahak ang tao, sabi doon sa Mateo, mas marami ang dumadaan doon, pero yun ay mapapahamak. Tsaka Brother Johnson, gusto kong ipunto rito yung idea ng ng repentance. Kasi ang repentance, pag tinignan natin sa Bible, ito yung magbabago ka ng direksyon eh. Correct. Kumbaga magbapalit ka ng dati mong kaisipan. Kung dati nag-i-enjoy ka dyan sa kasalanan, sa daan na yan, magbabago ka na eh. Tatalikuran mo na yan eh. Tama. Kaya although may yung daan na yon, hindi mo na dapat tuluyan. Yan. Pero kahit na nandyan ka sa maling daan na yan, maaari kang magkaroon ng encounter sa Diyos para bumalik sa Kanya. Yan. Kaya nga, mayroon mga non-Christian na nai-encounter nila sa kanila pong buhay at kinikilala ang Panginoon sa kanila pong buhay, mga kapatid. So, pwede pong gamitin ng Panginoon yan. Pero hindi ho tayo naniniwala doon sa talagang pagiging absolute nung salitang yun sapagkat parang wala nang maliligtas. Kasi lahat na nang dadalhin ng Diyos sa kaligtasan. Anyway, mas marami nga mapapahamag eh. Hindi na po nagkaroon ng katotohanan yung diwa nyon. Okay, so doon tayo kumuha sa tanong ng mga nakita po ng ating kapatid. Okay. So, ano ang official stand ng Seventh-day Adventist tungkol sa abortion? Pro-abortion ba ang church o hindi? Ayan. So, mainit na issue ito noon at hanggang ngayon, mga kapatid. Sapagkat mahabang paksa ito, ay magbibigay lang po tayo ng pahapyaw, mga kapatid, na siguro yung mga nanonood sa atin sa TV na hindi naman gaanong nakikita yung mga maiinit na issue sa social media, ay wala silang alam na ito po ay mainit na pinag-uusapan. At ginagamit po itong pangtuligsa sa Seventh-day Adventist na di umano ang Seventh-day Adventist ay pro-abortion or kaya ay nagpo-promote ng abortion. Na may sabi pa nga ng aking isang napakinggan ay pira-pera lang yan. Parang dahil nga sa kumikita, ay pinayagan. Parang ganun. Ang pangit naman ng konklusyon, Pastor. Kaya nga dito, Brother Johnson, itong issue na ito ay, totoo, ito ay napakaselan. At the same time, ito ay issue about ethics. Ano po? Pero doon sa tanong, ay ano ba ang official stand? Ang official stand po ng Seventh-day Adventist patungkol sa abortion ay makikita po natin sa mga official documents at official website ng Seventh-day Adventist. Correct. Kasi marami pong website dyan, hindi naman official. Opo. Ito, paunahan ko na, Brother Johnson. Sige. Ano kasi, minsan mayroong mga tao na mahilig sa mga conspiracy na kung saan kapag nakita nila yung reference doon nang galing, parang masyadong binibigyan ng takot or pangamba yung mga members na dapat umalis dyan sa church na yan or sa grupo na yan. Actually, yun ang objective ng mga nagdidiin nito. Parang ang dating kasi noon, Brother Johnson, wala kang security dyan sa samahan na yan or sa grupo na yan. Parang kadiri nga yung Adventist eh. Pagka pinakinggan mo sila. Parang ganun ang dating yan eh. Kapag doon yung mga pinanggalingan ng mga reference natin. Kaya I advise dun sa mga kapatid natin na ang atin pong unang tignan ay yung official documents and references ng church. Tama. Halimbawa, ito po, siguro babasahin ko to, Brother Johnson. Oo nga, dapat ito sa gc.adventist.org. Po, pwede nyo po yung i-search. I-type nyo lang po dyan yung biblical view of unborn life and its implication for abortion. Ang sabi po rito,
sa implication, ito na yung babasahin ko yung implication. Sabi rito, the Seventh-day Adventist Church considers abortion out of harmony with God's plan for human life. Yun. So ang position ng church, ang abortion ay hindi siya angkop sa plano ng Diyos tungkol sa buhay ng tao. Kasi pag tinignan natin ang Biblia, ang Diyos ay pro-life. Pro siya sa buhay. At ang church, ganun din, tayo po ay pro sa buhay. Pag binasa nga natin yung inirelease ng Biblical Research Institute ng General Conference, yung BRI natin tinatawag, pwede nyo pong makita yan sa release number 20 noong 2020. Doon ay in-expound itong statement natin na kung saan binigyan din na ang church ay pro sa buhay at anumang Pro-life, uri ng pagpatay Correct. ay hindi pinapahintulutan ng ating iglesia. Basahin ko siguro yung nilalaman nun. Sabi sa may page 33, still, there is no place for abortion, infanticide, euthanasia, active involvement in warfare, and whatever actively contributes to death. The church stands for life and peace. So yun po yung official. Ang official statement at official position ng church, tayo po ay hindi pro sa abortion, Brother Johnson. So may makikita siguro tayong mga guidelines noong 1970, 1971, at noong 1992. At makikita natin doon na ipinahintulutan yung abortion sa mga nagme-medical practices doon lang sa mga severe cases. So, kumbaga, may kinalaman ito kapag halimbawa yung nanay ay siya po ay nagdadalang tao pero komplikado masyado. Yung mga sitwasyon na yung bata ay tumubo or nandoon sa may bandang labas ng kanya pong dapat paglagyan, ay doon pinapractice po yung tinatawag nating abortion. Pero as much as possible, makikita natin na ang church ay pinopromote niya ay ang buhay. Hindi po tayo pro sa abortion, Brother Jones. Baka doon sa explanation nila, para sabihin nila, hindi nga pro-life. Kaso nga, mga kapatid, kung nanganganib yung nanay, kaya nga doon sa isang statement nung ginuha mo din sa mo rin, Pastor, actually, hindi natin mabibigyan to, pero mamayang 8:30 sa mga nanonood sa Facebook at YouTube ay yan po yung topic live. Mas binigyan po natin ng detalye yon. Abangan nyo po, mamaya 8:30 po yon. Dahil hindi na po natin matatalakay, medyo sa huli na natin na isingit ito. So, ayun, ang stand talaga ng church ay inisa-isa natin doon, mga kapatid. So, sasabihin, hindi pro-life. Kaso nga, minsan, nanganganib. Ano ba? Papipiliin. Kaya nga sabi doon, iiwanan ang desisyon sa pamilya. Yan. Sino ba yung gusto mong mabuhay? Nanay o tatay? Para kung pinili ng family, isa yung nanay, di i-abort nga yung baby. So, kaya walang hindi pwedeng i-generalize. Meron paling nga tinatawag na exception, mga kapatid. Pero, yun nga lang, mga rare talaga. Yung mga matitindi pong sitwasyon. Pero, doon po sa stand ng ating iglesia, talagang pinapakita talaga doon ang pagpapahalaga sa buhay. Kasama po yung sanggol na hindi pa po iniluluwal. Meron ka pong idadagdag, Pastor? Ayun nga, Brother Johnson, gusto ko rin makita natin dito na kung gaano pinapahalagahan ng church yung ganitong klase po ng sitwasyon. Bakit? Pag tinignan nyo po yung guidelines, pati yung ating official statement na binasa ko po kanina, konti lang kasi yung mababasa natin, hindi natin mababasa ng buo Pag tinignan nyo po yun, mga kapatid, makikita natin doon yung concern ng church. Yes. Doon mismo sa nanay, sa bata, sa church mismo, sa family, at sa community. Kumbaga, yung approach po natin dito, holistic. Yeah. Hindi natin sinasang-alang-alang dito yung komento lamang ng isang tao o yung pananaw ng isang tao, kundi ang approach po natin dito ay holistic, pangkabuuhan Tama. Na kung saan, kung halimbawa yung nanay, siya ay bunga ng rape, yung kanyang dinadala. Nag-decide siya ngayon na ituloy yung kanyang pagbubuntis. Yeah. Hindi iiwan dapat ng church yun. Hindi. Ang church dapat magso-support doon sa nanay na yon na pinili niyang ipagpatuloy yung kanyang pagbubuntis. Ganun po yung guidelines doon. Yan. At ibig sabihin, dapat ang church mismo nakasuporta sa kanya. Tama. Hindi lang emosyonal.
Tama. Ang sinasabi pa nga doon, pati Oo. financial eh. Oo nga. Tutulong ka Kailangan mong moral support talaga doon. Tama po yun. At saka, ang ganda ron, Pastor, kasi yung pong statement ng church, mga kapatid, sabi ko nga Mm. pag binasa mo yung pahayag mismo ng church natin, doon sa gustong magpalaglag, hindi niya itutuloy Mm. Kasi ang ganda-ganda ng ating binibigay na payo. Tama. Pinapa-realize ang kahalagahan. Kasi may talata pa nga Ezekiel 18:20, na wala namang kasalanan kinalaman yung Totoo yan. sanggol sa nangyari sa'yo. Kasi yun naman talaga yung mga dahilan para isipin ng iba na magiging alaala lang na masaklap kung nakaraan yung batang yan. Pero pinapayuhan. Opo. Na pag pinayuhan, naniniwala ako, Pastor, Mm. na sa pamagitan ng napagandang payo ng iglesia, mga kapatid, Mm. ay yung pong maaring nanay na magagalit doon sa anak niya pag isinilang, palagi ko magbago-bago Pag in-apply po natin ang church, ang payo ng church. Kaya nga, huwag ho natin pagbintangan ng iglesia ito'y ang sama. Walang ganon. Wala. Baka Totoo po mayroon yan. ho kayong mga naririnig na ibang nagsasabing ganon. Baka mali lang ho yung nagamit po nilang referensya. Baka nakuha lamang yun sa mga anti-Adventist talaga. Kaya Brother nga Johnson, ano. Kaya dito may kita ko rin Pag tinignan nga natin yon, una, syempre, pag pinabayaan mo yung nanay na yon na pinagpatuloy niya yung buntis, pagkatapos kapag pinalaglag naman niya, ikikritics mo, anong part mo, anong tulong ang naibigay mo. Kaya hindi po natin ini-encourage na tayo ay maging kritiko sa mga yon. Isa pa, binabanggit nga ron, na ang church ay hindi siya pwedeng mag-serve as a conscience for individual. Yeah. Pero tayo dapat ay magpo-provide ng toro na counseling doon sa taong yon. Kaya nga pag napansin po natin, dapat yan makausap ng clergy o ng counselor, and then makakausapin din siya ng mga medical experts, and then hindi yun basta-basta tatanggalin, kundi dapat kakausapin siya ng matindi para makita kung gaano ka-importante yung buhay. Pero at the end, ang desisyon po ay wala pa rin sa church. Tama. Wala sa atin. Ang problema doon sa ganoon ay parang, kung kita mo na, walang paninindigan. Hindi po, ibig nga pong sabihin nun, hindi po diktador yung church. Yan. Kasi, bakit? Lahat lang ba ng kailangan natin payuhan, yung mga kapatid, nandyan yung nasa labas? Paano ngayon yan kung hindi naman maging maganda? So, kaya binibigyan ng opsyon. Kaya lang, Pastor, kahit binagyan ng opsyon, bahala siya mamimili, iiwanan sa kanyang konsensya kung ano magiging desisyon niya, nauna na yung payo. At ako ay naniniwala. Kasi pag sa kabila ng pinahayaan na mag-decide yung isang tao, ay ang sabi pa rin doon, Pastor, gamitin ang liwanag ng kasulatan at spiritual na mga payo para sa magiging tamang desisyon. Amen. Ng isang nagbubuntis na parang gusto talaga niyang ipalaglag. Maganda ho ang payo. Kaya nga sabi ko, iko-contest ko, Pastor yung mga nanunulig sa social media, yung mga kalaban, yung mga hindi Adventist. Sabi ko nga, i-challenge ko kayo. Mamaya panoorin po ninyo, no? Alas 8:30. Maganda yan. Oo. Sabi ko nga, i-challenge ko po yung mga nagbibintang sa Adventist na pro-abortion. Maglabas kayo ng kasing ganda ng payo ng church. Palagay ko wala Oo. Iko-compare natin sa payo ng Seventh-day Adventist. Kasi doon, Pastor, babasahin ko yon buo. Pati tuldok, pati kuwit, kumplito. Yan. Para talagang official talaga. Tama. Diba? Ayon, mga kapatid. Tsaka siguro last na, Brother Johnson, na gusto kong bigyan din doon. Ang church, may payo rin Kapag yung tao na yon nag-commit na ng abortion, Oo nga. hindi natin siya iiwan doon. Actually, nandito, pero may live na tawag. Basahin, magandang basahin sana yon. Pero meron pong live sige, tayong dyan na tawag. tayo At sa least, live. Oo nga, si Brother Nonong ng Zamboanga del Norte. Hello po, kapatid. Magandang gabi sa'yo, Brother Nonong. Ano po? Opo, Magandang gabi po. magandang gabi. Gusto ko lang po itanong yung ibig sabihin ng Ezekiel 37. Yung nangaral sa mga buto. Anong ibig sabihin nun? Ano pong talata? Ezekiel 37. 27. Yung mga buto? 37. Yeah. Ezekiel 37 ba yon? Yes po, yes po.
37, verse. Anong talata? Ito. Galing sa Verse 1 hanggang hanggang 7, ano? Talatang 1 hanggang 7. yung Ay, 8. nangaral sa mga buto. O sige, Buto po. basahin po natin. Basahin natin, babasahin ko, Pastor, pagkatapos ay ibigyan natin ng explanation po ito. Nasa chapter 37 po ito. Siguro, simulan natin sa 1. Babasahin ko po ito hanggang 8 siguro. Ang kamay ng Panginoon ay suma sa akin at kanyang dinala ako sa Espiritu ng Panginoon at inilagay niya ako sa gitna ng libis at yaoy puno ng mga buto. Talatang 2. At pinaraan niya ako sa tabi ng mga yaon sa palibot. At narito, may totoong marami na luwal sa libis. At narito, mga totoong tuyo. Talatang 3. At kanyang sinabi sa akin, anak na tao, maaari bagang mabuhay ang mga butong ito? At ako'y sumagot, O Panginoong Diyos, ikaw ang nakakaalam. Verse 4, muling sinabi niya sa akin, manghula ka sa mga butong ito at sabihin mo sa kanila, O kayong mga tuyong buto, inyong pakinggan ang salita ng Panginoon. Verse 5, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa mga butong ito, narito, aking papapasukin ang hinga sa inyo at kayo'y mga bubuhay. Talatang 6, at lalagyan ko kayo ng mga litid, babalutin ko kayo ng laman, at tatakpan ko kayo ng balat, at lalagyan ko kayo ng hininga, at kayo'y mga bubuhay, at inyong malalaman na ako ang Panginoon. Ayan. Talatang 8. Sige, ituloy natin sa talatang 8. At ako'y tumingin, at narito, may mga litid sa mga yaon, at laman ay lumitaw sa mga yaon, at ang balat ay tumakip sa mga yaon, at sa ibabaw, ngunit walang hininga sa kanila. O, siguro, tama na po muna yan. Makukuha na po natin kung anong ibig sabihin yan, Pastor, kung ano ba ang kahulugan nitong chapter 37 ng Ezekiel. Ayan. So maganda po yung katanungan na ito. Actually, pag tinignan nga po natin yan, ito po ay merong dalawang parts. Una ay yung vision of the dry bones. At pangalawa naman ay yung symbolical act na forecasting ng future union ng Israel at ng Judah. Sang-ayon po sa atin pong Bible commentary, ay ganito po natin siya mababase. The vision of the dry bones was designed to illustrate how Israel is scattered and seemingly hopeless would be revived and restored. So ibig sabihin, eto po palang vision na ito ay nagpapakita sa atin, kumbaga yung dry bones, parang nagpapakita ng kawalang pag-asa. Pero ipinapakita rito na ang bayan ng Israel ay kahit sila po ay kalat-kalat na at tila baga walang pag-asa, sila po ay ire-revive at ire-restored pa rin ng atin pong Panginoon. Ayun, napaka short pero firm yung sagot, mga kapatid. So, merong simbolo po ito. Tama, yung Israel parang nangyari sa kanya butong na tuyo. Parang wala nang buhay. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos, ay muling nagkaroon ng mga litid. Nagkaroon ng yung pong pagtalikod na ginagawa nila, paulit-ulit na pagkakasala. So, inilalarawan po ito dito sa pangitain ito ni Ezekiel. Kapatid, meron po kayo follow-up? So ito ay po symbolical lamang po o hindi nangyari ito. Apo, yun ang unang mensahe sa Israel. Apo. Kapatid, kung titingnan natin, pwede rin naman mangyari yan sa hinaharap, yung mga buto. Kaso lang, hindi naman natin pwedeng lahatin kasi may yung mga na-create, wala na buto yun. Abo na. So, yun lang po talaga yung ibig mo sabihin, yung tinatawag na pangunahin na pagkahulugan, kapatid. Okay. Apo. Sige, salamat po. Okay. So,
Thank you, Brother Nonong. Salamat. Meron palang prayer request dito. Sige lang, ilagay ko sa atin. Okay, maghahabol tayo ng... meron pa. May time pa tayo. Freddy... Meron po kayo dyan, direct, kung meron po kayong tanong dyan. Kung wala, ay meron naman dito. Ito. Si Nards Dizon. I mean po, yung nagtanong. I mean po, all religions lead to God. Hindi rin. Pero maganda ito. Bigyan natin ng pansin ito. Mga kapatid, pag sinabi pong religion, ay ito po yung Buddhism, Judaism, Hinduism, Taoism, Islam, Christian. Ngayon, baka ang inyong tinutukoy ay mga sikta o denomination. Ay, sagot natin ay hindi rin. Kasi may mga bulaan. Sige, Pastor, ikaw Kasi, muna. ito, may kita natin dito. Nakakalimutan ko na uuna tuloy ako sumagot. Di, maganda po yun. Nakikita ko yung direction na gusto sabihin ni Brother Johnson. Tsaka dito po, bakit po natin nasabi na hindi yun? Kasi napakaraming mga religion at bawat religion na ito ay nakiklaim na sila ay truth, may katotohanan. At itong mga religion na ito, iba-iba din ang konsepto patungkol sa Diyos. Halimbawa, nung ako po ay high school, ako po ay uma-attend sa Hare Krishna. Ito pong Hare Krishna na ito, ang pinaka-Diyos na sinasamba ay si Krishna. Para sa kanila, siya yung pinaka-almighty. Di ba? Hinduism yan. Opo, parang Hinduism nga ito. Siya yung pinaka-almighty God. And then, mula kay Krishna, meron pang maraming mga Diyos sa ilalim niya. Sila Vishnu. Yun. Yan nga. Marami pa Hinduism nga. Marami pang ibang mga Diyos. At sabi nga nila sa akin dati, si Jesus Christ daw ay Diyos din daw sa kanila. Pero God of love. Pero hindi siya yung almighty God para sa kanila. So, pag tinignan po natin, not all religion lead us to the true God of the Bible. Correct. Kasi yung mga religion na yan, may iba't ibang mga Diyos at may iba't ibang mga kinikilalang powerful being. Yun. Sa Bible, makikita natin na ang tanging makakapag-lead lamang sa atin sa Ama, si Jesus. Correct. Diba? John chapter 14 verse 6, sabi ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. At sino man ay hindi makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Yeah. At ang sabi pa ng Acts chapter 4 verse 12, walang salvation sa ibang pangalan liban na lamang sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kaya dito, makikita natin na meron lang isa, daan. Walang iba kundi ang ating Panginoon. At Brother Johnson, last na, bago ko ibigay sa iyo pagkakataon, ay halimbawa na lamang sa Exodus chapter 20, verse 3, ang utos dyan, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Kasi yung surrounding nation ng Israel, may iba't ibang mga Diyos na sinasambayan. At kung papansinin natin, kinukundinan ng Diyos yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at ibang mga Diyos. Kung yung statement na nagsasabi na all religion leads to God ay tama, ay makikita natin na bakit pa sinasaway ng Diyos sa Old Testament at maging sa New Testament yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, Brother Johnson. Yun nga. So, tama po, Pastor. At gusto ko lang magbigay din ng talata bilang patunay na hindi po lahat ng pananampalataya o grupo ay magdadala sa atin sa Panginoon o sa Diyos. Halimbawa, yung Mateo 7, talatang 15, chapter 7, verse 15 ng Mateo, patuloy, ay babasahin po natin. At ito may tuturo sa atin na pinag-iingat po tayo. No? Kasi kung mayroong pure, mayroong genuine, ay mayroong fake. Ito po, chapter 7, verse 15. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, tatapat sa loob ng mga lubo, sa loob ay mga lubong maninila. Ituloy natin ang basa. Sa kanilang mga bunga ay mga kikilala ninyo sila. Nakapuputi baga ng mga uba sa mga tinikan o mga igo sa mga dawagan. Talatang 17, gayon din naman, ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti. Ayan. Datapat ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Ayan, verse 18.
Tuloy natin ito hanggang 23. Hindi maaari na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama at ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. 19. Bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihahagis sa apoy. Verse 20, kaya't sa kanilang mga bunga ay makikilala ninyo sila. So alam mo, Pastor, itong kanatang 20 na ito, nangyayari din ito sa literal, no? Punta muna ako sa literal. Di ba, mga taong nabuhay sa syudad, walang idea kung anong puno kung anong hitsura ng puno ng guyabano, halimbawa. Totoo yan. Punta ka sa bundok, sa bukid, kung ang puno ng guyabano walang bunga, ano kayang puno ito? Hindi mo alam. Pag may bunga, ito pala yung puno ng guyabano. Lahat na ng prutas, makikita mo, ay ganito lang pala. Yung puno ng durian, halimbawa. Wala tayong idea kasi nakikita lang natin bunga. Pero yung bunga, ikapit mo, makikilala na natin yung kahoy. Ito pala yon. Yeah. So, ganun kahalaga yung bunga. Ngayon, ano po ang ibig sabihin? Nag-iingat po tayo kasi may mga bulaang mga guro, mga bulaan na nagtuturo ng mali. So, ibig sabihin po dito, yung bunga, mga kapatid, ang magpapatunay kung tunay ba ito o hindi. At para malaman natin kung ano yung ibig sabihin ng bunga, ito, sa verse 21. Itutuloy lang natin yan verse 20 yung binasa natin. Verse 21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. O dito may idea na tayo, Pastor. Marami pong mga nagtuturo ngayon Pero, wala na yan. Lipas na yung utos na yan. At tapos yung utos na yon, noon pa yan. Yun ay kalooban ng Ama Alam nga namang binigay yun. Tapos hindi kalooban ng Ama. Kahit na tumatawag para sa Panginoon, hindi tiyak. So, ibig sabihin, makikita na po natin dito, mga kapatid, na yung bunga na binabanggit ay may kaugnayan po doon sa itinuturo. Natural, Pastor, kung ano yung tinuro, yun ang a-apply. Halimbawa, dinoktrina ay ganito. Pwede nang magmura, o kaya pwede nang mangalunya, pwede nang maglasing. Wag lang sa loob ng simbahan. Halimbawa, ganon. Halimbawa lang po yun, mga kapatid. Ay di i-apply ngayon yan. Di ang pangit nga naman ang bunga. Sabi doon sa mga binasa natin, hindi pwedeng kumuha ng magandang bunga sa tinikan. Hindi ka rin pwedeng kumuha ng pangit na bunga sa magandang puno. Yan. Di may kinalaman nga yun doon sa maling mga pagtuturo at mga bulaan, Pastor. Kaya nga, Brother Johnson, gusto ko yung sample mo Kasi nung pumunta ako ng Bicol, hindi ko alam dati talaga kung ano yung itsura ng kakao. Yung kakao kasi, di ba, yan yung ginagawang chocolate. Pagdating ko doon, nakita ko, ito pala yung kakao. Tapos, yung kakao pala, pwede mong kainin, pero hindi mo pwedeng lunukin yung buto kasi nakakain pala yung ano niya. Kumbaga, pag nakakita ko ng ganong klase ng puno, hindi ko talaga ma-identify anong klase ba to. Yeah. Pero nung nakita ko yung bunga, tinanong ko muna, ano ba to? Doon ko nalaman na yung pala yung kakao. Kaya maganda yung sample na ginawa mo. Natotoo yun. Sa bunga, makikilala mo kung sino at kung ano siya. Yan. Katulad din po yung ginamit po dyan, yung ilaw, na yung ilaw dapat daw ay magliwanag, pero may tawag. Kala ko to, si Robin ata to yung ilaw ay, yun ang mabubuting gawa natin. Amen. At doon ay mabuting gawa dahil sa epekto ng tamang doktrina. Yan. Okay, bigyan natin po ng, si Engineer Barros, parang kilala ko nga ito Lalo na Malabon. Gwapo ata to Dapat hindi mo nilagay yung lugar mo. Engineer. Opo. Sige, ano pong tanong ninyo? Magdagdag ka na lang kasi. Kuya Jones, magdadagdag ako, hindi ako magtatanong. Yan ang maganda. Yun. Opo, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay magdadagdag lang tungkol doon sa discussion nyo sa abortion. Maganda yung inyong discussion. Nakita ko po, actually, nung binasa ko po itong ating stand regarding po doon sa abortion, ako po ay nagpapasalamat sa atin pong iglesia. Yan. Sapagkat pinagkalooban tayo ng pamantayan patungkol sa issue na ito. Alam ho ninyo kung bakit ako ay nagpapasalamat. Sapagkat may sinabi dito sa atin pong stand or yun pong atin pong guidelines. Ang sabi dito, while not condoning abortion, ibig sabihin,
sa atin palang iglesia ay hindi katanggap-tanggap yung abortion. The church and its members are called to follow the example of Jesus. Kumbaga, mga kapatid, yung abortion ay binigyan ng guidelines. Bagaman yung iglesia ay parang hindi niya tinatanggap yung abortion, hindi niya naman iniwan yung mga kaanib sa ganitong kalagayan. Yun yung aking ipinagpapasalamat. Sapagkat kung babalikan natin yung history noong abortion, mga kapatid, dumating kasi sa punto na yung ating iglesia ay kailangan harapin yung social problem na ito. At nung kanyang hinarap ito, hindi niya iniwan ang mga kaanib patungkol sa bagay na ito. Ang ating iglesia, nung binabasa ko ito, ay may mataas na pagtingin tungkol sa buhay ng isang tao. At isa pang bagay, doon kasi sa isang programa ng isa nating kapatid, binanggit niya yung sinabi ni Elder Wilson na para sa kanya, yun yung gusto kong i-address para sa kanya, yung issue ng abortion is not about morality. Ngayon, medyo nag-react siya negatively doon. Gusto ko lang tignan, kumbaga yung sinabi kasi ni Elder Wilson na yon, kumbaga yun din yung aking perspective. Bakit? Kasi ganito, halimbawa, yung mag-asawa, dahil mako-compromise yung issue ng asawang babae, kailangan nila mag-undergo ng ganitong procedure. Ngayon, nag-undergo na sila. Yun ba, matatawag natin silang murderer? Di ba, hindi rin naman. Ngayon, kung ang isang babae ay naging biktima ng panggagahasa at ayaw niya ituloy yung kanyang pagbubuntis, matatawag ba natin siyang murderer kapag nag-undergo siya ng ganong procedure? I think hindi ganon. At paano mo ipaliliwanag sa babaeng iyon na, mahal ka ng Diyos, kapatid? Kaya nangyari sa iyo yan. Ganon ba? Kaya nga ako ay masaya sapagkat ito ay binigyan ng pagpapahalaga sapagkat ang ating iglesia ay hindi iniiwan yung kanyang mga kaanib sa mga ganitong social problem na maaaring kaharapin. Tandaan natin, mga kapatid, mataas ang pagtingin ng iglesia. Yung atin kasing, nung akin kasi itong pinag-aaralan, naalala ko yung isang talata sa Mateo 5:32, kung hindi ako nagkakamali. Ang sabi doon, yung paghihiwalay ng mag-asawa, hindi talaga pinapayagan. Kaya lang, dahil sa pagkakasala ng tao, pumayag din si Moses. Ibig sabihin, yung original talaga, ay hindi naman talaga dapat ganun. Kaya lang, gawa nga ng pagkakasala, mga kapatid at sa mga nakikinig, ay nagkaroon ng distortion mula doon sa original na plano. And dahil nga dito, tayo lahat, gaya nga ng pagtuturo sa atin sa loob ng iglesia, tayo dumadaan sa malaking tunggalian. Ang ating iglesia naman ay hindi tayo iniwan sa ganito pong mga haharapin ng mga kaanib. Kaya po doon sa mga nagsasabi that we are pro-abortion, actually hindi. Hindi ho ba ganun? Hindi tayo pro-abortion. Kanya lang, mga kapatid, ay kung daraan tayo sa ganitong kalagayan, ang ating iglesia ay nandiyan para sa atin ay umalalay. Yun po yung aking napansin dito po sa ating pag-aaral. Yan, thank you, Engineer. Wala na tayong time kasi. So, kung may mali ako, pwede niyo ako i-correct. Thank you po sa salamat. Sa pagpapa-unlock. Salamat po sa inyong lahat yan. Thank you po, Kuya thank you Johnson, din. Pastor Melvin. Sana aga-agahan mo. Anyways, mga kapatid, alas 8:30 ay mapapanood po ninyo yon sa page ng pag-aralan natin ministry. Mas detalyado po at mahaba po yung oras. So ito na nga po, alam mo Pastor, nung tama si Engineer, nung binabasa ko po yung statement ng Seventh-day Adventist Church, sabi ko, lalo kong minahal ang iglesyang ito. Nasa tumitingin talaga yan, pag naliho yung conclusion, ay doon sa isang statement, kahit maganda ang layunin ng nagsalita, bigyan mo ito ng maling kahulugan, mapapasama talaga eh. So, titingnan natin na tayo po bilang mga kapatid. Ako, so totoo lang, honestly, Pastor, lalo kong minahal itong iglesia ito nung binasa ko po yung buong statement na inilabas po ng General Conference noong October 16, 2019, bago mag-pandemic, Pastor.
So tingnan niyo po mamaya yan. Abangan niyo na lang po mamaya. Wala na tayong time. Pero huli pananalita, Pastor, may oras ba? Ayan, so hindi ko na magdadagdagan siguro yun, no, kasi wala na rin po tayong time, pero napakaganda po ng binanggit sa atin ni Brother Robin at ni Brother Johnson. Kaya mamaya i-encourage ko na lang sila, Brother Johnson, panoorin niyo po yung live ni Brother Johnson mamaya para sa full, detailed, and mass expounded explanation regarding this topic. Ayan. Okay, so wala na po tayong time mga kapatid. Punta ho tayo sa